Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa mga Ascended Masters, Holy Spirit, Angels, Archangels, Universe, Ancestors, Spirit Guides, Elementals, and syempre sa mga animal spirits na rin po natin lang, mga sa mga animal lovers, bulul. Okay. Okay, so ngayon po is actually as of this time 3:44 a.m. in the morning, no, ano bang Sunday, no, it's November 9, no, so medyo nakakaramdam na po tayo ng medyo ambon-ambon ngayon. So parang nininervous ako, very light doon ha. Kasi nga po, hindi po biro yung darating po na bagyo ngayon. No, so, eto po ang kailangan natin talaga dito is huwag pong pairalin ang ating matitigas na ulo pagka alam po natin tayo nasa mababang lugar at alam nyo pong kayo prone sa baha. Nako po, umpisahan na po natin mag-akit-akit ng gamit. No? Mag-akit-akit, isalba na kung ano yun pong dapat isalba. Especially po mga dokumento, mga ganyan, para po ang mahirap po kasi dito yung tinatawag na flash floods. No, yung mga flash floods po. Yun po ang mahirap. Wala na po tayong takas po doon. Okay? So, yun po yung number one po nating, salba na po kagad natin yung mga documents, no? Pero syempre po, ang kailangan po natin yung emergency bag na tinatawag na may pagkain, may gamot, mga kumot, yan, damit. Yan. Syempre po talagang importante talaga is yung safety po muna natin, especially po dun sa mga baby, sa mga PWDs, mga seniors po natin dyan, and syempre po dun din po sa mga wag nyo naman po sanang baliwalain. Ako po yung nakikiusap na wag nyo pong baliwalain yung mga alaga nyo pong aso, pusa, ibon, mga ganyan. Yung nga lang po talagang parang napakahirap pong isalba pagka mga baboy na po. No? Baboy, dahil na po sa mga farm, hindi na po natin alam kung saan po natin sila ilalagay. Nakakaawa po. Nakita ko po yan last time sa FB. Talaga pong nag-browse, as in scroll up ko kagad po yung yung FB, yung wall kasi hindi kaya. Na nakahandusa yung mga kalabaw, yung mga baboy, hindi maganda ugaga o paano makakasalba do sa baha. Grabe po, no? So, ingat po tayo, and as much as possible po kung meron pong paglalagyan din naman po yung mga yan naman po yung panigurado pinagkakakitaan, no, is isalba po natin, may mga buhay din po yan. Okay, so ingat po tayo, ingat po, ingat po, and pray po natin na malusaw po ito. Let us keep on praying, light your candles, no, and pray to God na ito po is malusaw. Wag na po nating ipanalangin na ito po lumihis. No, wag na po, kasi disgrasya pa rin po ang makakamit ng pupuntahan po ulit nun. Unlike sa malusaw po, wala pong madidisgrasya. No? So there's wala naman pong imposible. No, basta po tayo manalangin. Again, light the candles and manalangin po na ito po pag ito na napaka mapaminsala, no, is malusaw po ng tuluyan. Okay? Though ang may maganda namang sinasabi ang forecast ang Pag-asa na ito po ay umakyat at hindi parang papasok ng ng Pilipinas. Okay, so kinuha ko lang po yung aking patingting at wala pala akong nalagyan ng kandela. Saan kaya ito ilalafag? Anyways, wait lang po ha, kuha lang po ako ng candle holder. Okay, so ayan, wait lang po, at ipopwesto lang po natin siya sa ayan, dyan na lang, para may aninag. Aninag ang ating mga cards. And syempre, mag-cleanse po muna tayo. Okay, so, ito po is a reminder, no, after nyan, reminder lang din po, or announcement, no, sa mga gusto pong magpagamot, magpa-reading muna at magpagamot, no. Meron po tayong online and walk-in, no. So, sa mga gusto po pa-reading at magpa-healing po, by appointment po tayo, no. Kahit po yan is online, kasi nga po meron po tayong mga unexpected
na mga walk-ins, especially po sa healing, and meron pong online na naka-appointment or naka-book. So, hoping po na tayo po ay sumunod para po wala pa tayong problema sa schedule. Especially po yung mga taga-ibang bansa, no? Kasi po talagang need po mag-adjust ng oras para po alam ko po kung anong oras ko ipipikit po ang aking mga mata para matulog. Okay? I-cleanse lang po tayo. At tumigil po ang ulan ng ambon. My God, thank you Lord. No, so padalangin po natin na malusaw yan. My goodness. So, ano yan? Disaster. No? So, hindi pa nakakaahon ng Cebu actually. Ano pa bang area yon? I mean, ano pa bang probinsya yung naapektuhan? Pero pinaka-worst po ata ang Cebu, no? So, wala pong mahirap o mayaman pagka tinamaan po tayo ng kalamidad. Damay-damay po lahat. Kahit na ikaw pa po pinakamayaman sa buong mundo. Pagka tumama po ang mga ganyang klaseng kalamidad, nako, talagang wala kang pagtataguan. Kaya po ngayon pa lang po, kaya nga po, no, tayo po ay kailangan po mag-repent. No? Hanggat maaga. Hanggat may panahon pa. Okay. Okay. So, again, yun po, no? And sa mga magpaparitual po, sa mga halimbawa po, ang mga asawa nyo po, alam nyo po may sanib. Mga jowa nyo na may sanib, may mga tipong biglang nagbago ang timpla, biglang nanlamig, biglang naging alsa halimaw sa isang pitik. Na pag uwi, galit na galit sa iyo hanggang sa sumusunod na araw, na hindi naman niya po gawain. Na parang hindi niyo nakilala ang asawa ninyo. Then, pakiramdam niyo na parang naging cold na rin siya sa iyo, nawala na siyang pakialam sa inyo. And para na siyang tuod kausap, no? So, better na, yan po is may mga under spell work na po yan, no? Nasa inyo po yan, no? Mararamdaman nyo na po yan kung talagang siya po is may kakaibang nararamdam, may pakiramdam po kayo hindi maganda, no? So, better po na, kumbaga, mag-consult po kayo, no? Kung meron naman po kayo malapit na mga healers dyan na talaga po mapagkakatiwalaan nyo din po, and make sure po na ito po is a divine, no? So, mag-consult na po kayo. But, kung gusto nyo naman po sa akin magpa-consult, no? So, may process po tayo niyan. So, ako po yung nagbabaklas po niya, nagre-ritual po ako niya para po mabaklas at bumalik po sa inyo ang mga minamahal nyo sa buhay na maging maayos po muli at mabuo po ulit ang pamilya. Pero may proseso po tayo dyan, so chat lang po kayo sa akin para po muli pong mabuhay at mabuo uli ang pamilya ninyo and magkaroon po ulit kayo ng second chance na tinatawag, okay? And sa mga gusto pong mag-avail ng mga gamit like spiritual, mga medallions, no? And candles, no? For cleansing and purifying and healing as well is and sa mga langis, no? Asa may langis ko? Ay, nandun pa pala sa altar. So, yun po, no? So, and ito po, no? Chat lang po kayo dun. And ito po is available pa rin po to. No? Available po to. So, ito po is, lalagyan nyo lang po to ng black salt, no? Yan, sa loob. Pinakabaon nyo po to. Pwede po itong ilagay sa kitchen. Pwede po itong gawing pendant. Okay? So, yan naman po is well sealed naman po yan. So, isasabit nyo lang po yan. Lagyan nyo lang po ng necklace, no? So, ito po is a brass. So, hindi po ito ito po is konting kuskus lang, no? Is hindi naman po siya. Para sa mga medallions, no? Ito po is the best po to. Lalagyan lang po siya ng black salt. Actually, ito, pagka in-avail nyo po ito, is may black salt na po ito sa loob. Which is, kung halimbawa pong emergency, at alam nyo pong kayo pala atake ng mga spiritual or ng mga elemento, no? Engkanto, ganyan, maligno. Yan. So, ito po is, kukuha lang po kayo ng konti, pahid nyo lang po sa part na meron, na affected, then, kakaroon na po kayo ng kagalingan doon. No? And, ito naman po yung isa na sinasabi ko nga po na, bala ko nga po sanang ako na magsuot nito. No? Pero, meron na po ako, pero ang ganda nito eh. Pero kung wala po talaga mag-a-avail sa inyo nito, ito po is bago lang. As in, bagong-bago po. Tando po yung box sa gamutan ko po eh. Nasa gamutan area ko po. So, ito po is bagong-bago po to. Ang ganda po ng pagkaka-engrave nito, no? And ito po is buhay na rin po to. Kaso wala akong tali dito para ma-proof natin na ito is may karga na eh. Wala akong tali dito. So, bakit ko po to, pakakawalan? It's because of meron naman po ako
So, actually, ito gusto ko suot dito sa kabila. Kaso ayaw niya magkasya. Pero ito po, alam nyo, kasya. Kung bakit ito hindi, para naman po sila ng size 7. Oh, by the way, this is size 7. So, ito po is pambabae na size. Okay, pero kung may payat na lalaki dyan at naibigan po to, baka para sa'yo to. Okay? So, ano po ba ang ano ni San Benito? Ano po ba ang maibibigay sa inyo niyan? Is, siya po is napakagaling po, napakalaki na naibibigay na tulong is yung mabigyan po kayo ng proteksyon sa mga entities po na hindi nakikita, especially po yung mga pasaway, mapanakit, no? Like mga engkanto, spirito, mga ganyan. So yan po yung naglulusaw, or siya po yung gagawa ng paraan para po kayo ay hindi tamaan. Okay? So yan po is the best po yan for parang sa battles, no, ng mga taning, no? So yan yung magaling na pamugaw, ano yan? Pambugaw, ganun. And the best po yan sa healing din po yan. Okay, so let's see. Okay, so hoping wala akong nakalimutan na, no? Okay, so let us pray muna. Sa ngalan ng Diyos Ama sa langit, mahal na Yesu Kristo, mahal na Birhen Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po niyo napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na banal na Espiritu, mga cards na ito, para po makapagbigay namin sa tagapanood. Nawi kami po inibigyan ng kaligtasan, ilay po sa kahamakan, disgrasya sa kuna, at ang klase ng karamdaman na tukso, at bigyan namin po ng kagalingan lahat ng may karamdaman, lalo na po sa espiritual, at bigyan niyo po din po kami ng kami po inyong dinggin sa aming mga panalangin, lalo na po ngayong panahon na ito, may papasok po na napakalakas sa bagyo. Tulungan niyo po kami, pagkaulubog niyo po kami, ng kakayanan at kapangyarihan, na sama-sama po namin malusaw ang bagyo na ito na mapaminsala. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkakasala. Mahal na Ama, maraming salamat po. Amen. Okay. So, ano ba ang meron ngayon? So, let's check your energy. Actually, kasi syempre, lutang na ang lola ninyo, ang inyong lingkod. So, kailangan po natin, tingnan mo natin kung ano ba papasok, kung love or spiritual. Sabi mo natin ito mga cards. Ganda rin ang purpose ng speaker ko dyan sa gilid kasi, ano siya, ano to? Nag-serve siya as pamatong ng aking mga cards. No? Okay, so let's see. Tingnan natin kung ano bang ibibigay sa ating mensahe or sa inyo pala. Ano bang energy ang meron? Kasi kung ako tatanong yan, energy ko, antok na. Walang energy. Oo, actually wala na akong energy. Okay, so let's see. So, ano ang meron? Open up your heart. Oh! Pero kasi tumihaya na open up your heart. Let go! Let go! Let go! Okay, so, make room for the new beginning on its way to you now. Wow! Actually, butterfly for me is butterfly is for me it's a new beginning. Ito yung namumukadkad na eh. Ito yung may pakpak na. Kumbaga ito yung malaki na. So ito na yung kaya mo nang kumilos or kaya mo na maging independent. Kaya mo nang parang hindi na umasa kasi ibang tao. No? Ganun. Gold digger, my goodness. Sino to? Okay. So, sa first three cards ninyo is let go, moving, and gold digger. So, parang may papasok ditong love reading, no? Kasi, you need to let go, maybe the past, no? Or maybe etong karelasyon mo ngayon na nagbibigay lang naman toxicity sa'yo. Nagbibigay lang sa'yo ng alat, malas, bighati, sakit ng ulo, konsumisyon, no? Yung mga tipong ganun, no? So, parang maybe andito yung thinking mo, no, na parang maybe hindi ito yung lugar para sa atin, parang siguro kailangan natin, parang may malas ito, parang may sapi ka dito lagi, parang may mga ganun ka siguro thinking mo, na
Kumbaga, maybe yung iba sa inyo kalilipat lang, parang biglang nagkaroon ng change of moods or behaviors ng person ninyo. Okay? So, now is parang you are now thinking no, to move again sa ibang place, baka sakali na magbago tong person mo. No? But, no, parang walang nangyari. No? Parang same thing lang din. No? Na parang nag-waste ka lang ng pera kasi palilipat nyo lang doon or kagagaling nyo lang doon, which is syempre pagka nangupahan tayo, di ba, ano ang kailangan dyan, magda-down ka, di ba, merong 2 months advance, 1 month deposit, may ganyan, so nasayang, no, or maybe ginamit nyo muna yun, pero lumipat na naman kayo, gano'n na naman ang scenario, pero gano'n din ang scenario, walang nagbago. So parang ngayon ang thinking mo ngayon, we have the gold digger here na sinasabi na parang ang nararamdaman mo ngayon parang, wow, parang nandito ka lang, parang ano ano ba tawag doon? Parang ano lang kita, chimini yung mga tipong ganun. Kasi, ang gusto nito is yung parang, sila na lang yung sa bahay, na sila na lang yung parang, ikaw na magtrabaho. Or parang sila yung umaasa sa inyo. No, parang pera mo, pera niya, pera niya, pera niya. Ganun. Kasi gold digger to. No? And lalaki po itong pinag-uusapan natin ng gold digger, no? Kasi siya yung may bit-bit dito ng bag. So they want your money being used. Okay, so yeah. Okay, so let's see. 2 cards, please. Oops. Oops, itong ano to. Oops. Oops talaga. Oops, kitty, oops, kitty, oops. Actually, gusto kong mag-preserve ng reading ngayon kasi kung baka bigla mag-drown out. At baka mamaya, ito ay malabuhawi ang lakas, diba? So, kailangan natin may pregnancy and manifest. So, someone expecting, and maybe it's you who's expecting, no? Or maybe, kahit hindi naman po pregnancy, or kahit hindi naman to pambubuntis or baby, but you are expecting some rewards or some, maybe ito yung minamanifest mo. Oh, yes. Thank you, Holy Spirit. Kasi we have the manifesting here, no? So, tell the universe exactly what you want. If ito yung gusto ninyo, ang magbuntis, ang magkaroon ng baby, well, just serve ni God or ni universe na ibibigay sa inyo yan. Magbubuntis ka. Or buntis ka na ngayon. No? Kung bakit ganyan ang isip mo, ganyan ang pakiramdam mo, ganyan ang mga moods mo, maybe because of you are pregnant. No? But for some of you, no, na minamanifest is yung magkaroon na kayo ng growth sa buhay. Magkaroon ng changes sa lifestyle into parang hindi naman sa sobra-sobra, no? But andito yung makausad-usad man lang, no? Makahinga-hinga man lang, makaluwag-luwag ba, mga ganun. So, andyan na yan. Okay? Kasi pregnancy is here, so maybe because of you are manifesting, that's why you're expecting na it will be fulfilled, no? So, wait for that. Okay? So, let's see kung ano pa yung ibang cards, no? I mean, kung ano pa yung gustong sabihin sa iyo or ano bang energy mo pa. So, kukuha tayo ngayon ng hindi ko natatabihan para meron tayong pattern. So, gagamitin natin itong ating pinakalumalumaan kong tarot card na ang tagal ko na, sa taon ko na ata ito nagagamit or how many months. So, dami nga po kasi ng ating cards na parang tayo may library dito. Okay, so what else? What's in this person? Broke. So, ito ang buhay na ngayon. No? Siyempre, ikaw ba naman magpalipat-lipat ang bahay? Ikaw ba naman yung ikaw lang ang nagtatrabaho? At parang kahit na may trabaho ang person mo, ikaw pa rin ang kumikita, ikaw pa rin ang gastos ng gastos. Walang growth. So, ang nangyayari dito, malamang, no, itong person mo nakaka-save, ikaw hindi. So, ikaw yung, hindi naman totally broke, no? Pero andito kasi si Ten of Cups na parang, to the point na at times parang andito na yung nagiging parang hopeless ka na sa buhay because of parang pakiramdam mo, wala kang karamay. Or, wala kang, ang tawag doon, karamay. Parang wala kang katuwang. Okay, so let's see what else. Oops. Kitty whoops, kitty whoops.
And the high priestess is here. Oh, that's good, huh? But you are the high priestess. No? Ikaw is talaga namang lavar na lavar, and alam mo yung mga ganyan-ganyan kutob Jennifer Lu. So, eme-eme lang ng iyong person na parang andito yung kunwari sinasabi na wala siyang gatong. Kunwari wala siyang ganito, ganyan, ganon, ubos, ganito, ganyan, gastos. Ang dami niyang daing. No, pero lahat yan is puro kasinungan because you have this intuition or kutob na lahat naman ito is part of his drama sa buhay, no? And now is andito ngayon si Ace of Pentacles, no? In reverse actually. So, kung makikita niyo po yung card na yan, andito po yung hawak nyo na, no? Kita niyo nag-aagawan sila. Diba? So, this is you holding your money in your hands, pero andito yun siya yung kumukuha. Gold digger nga eh. Diba? Kaloka. No? So, now, is syempre, andito yung parang kahit na alam mong in danger ka, kahit na alam mong nasa panganib ka, kahit na halimbawa, masakit ang pakiramdam, may masama sa pakiramdam mo, hindi maganda yung pakiramdam mo, andito yung alam mong delikado yung gagawin mo, na mapapahamak ka sa gagawin mo. Pero dahil sa gusto mong mai-provide yung mga pangangailangan nyo, especially kung may mga anak na po kayo, no? So, andito yung talagang inilalaban mo. Kahit na magkasugat-sugat ka, kahit na masaktan ka, kahit na alam mong parang lagi mo na lang sinasabi, just let go, let God. No? Parang bahala na ang Diyos. Kung talagang hanggang dito na lang ako, pero gagawin ko to para sa mga anak ko. So, parang do or die. That's it. Do or die. Okay? Para lang sa pamilya. No? Pero alam niyo po yung mga ganitong attitude na meron kayo is mas i-bless po kayo ngayon. See? And we have the Queen of Swords. Palaban ka eh. Hindi ka duwag. Kung halimbawa kasi I'm talking to, parang ang gold digger dito is yung lalaki. And ikaw, syempre, yung wifey. Or ikaw yung mother. Or ikaw yung babae. No? Pero andito ka man, babae ka man, pero mas malakas ang loob mo, mas buo ang loob mo, mas may tapang ka kaysa dito sa person mo. And andito yung lagi kang prepared sa panganib. Kumbaga, andito yung alam mo kung paano mo isi-shield din yung sarili mo. Alam mo din kung paano mo protektahan ang sarili mo. And of course, because of you know na si God is with you always. Tama? Okay, so what else? Oops. Two cards. Charing! Taring, taring. Okay, so we have this Page of Pentacles, Two of Pentacles, puro in reverse. So, ang dami mong bit-bit ha. Hindi maganda ha. Parang andito ngayon yung parang kahit na meron ka ng mga alam or kahit na meron ka ng what's this? Sa Page of Pentacles is andito yung kumbaga you still keep on searching for thing na alam mong mas magkakaroon ka ng growth, no? And the Two of Pentacles is here na kung halimbawa man, no, na kasi ang nangyayari sa'yo dito parang may papasok pero parang mas lamang yung labas kaysa sa papasok dito sa Two of Pentacles, no? So, andito yung you're trying harder, no, to have this parang makapag-provide ng everything sa family. But andito yung talagang kahit anong save ang gawin mo. No, though, andito talaga yung may pumapasok. But andito yung talagang more on labas ka. And ito yung pinagpupursigihan mo na parang laging mapunan. Kasi natatakot kang mawalan because of sa'yo lahat naka-shoulder. Yung mga titong ganon. No? You are guided. And naganto yung card. So 50-50. No? So you are guided. Kapag nasa sayo na to eh, no? Kung how can you spend, no, yung money mo, no, or yung savings na meron ka, or yung blessings na dumadating sa'yo kahit na hindi na to ipera. Kahit na halimbawa ito is material,
no, kung paano mo siya ibabalanse. Kasi we have the Hermit here na kahit na ganito ang nangyayari, na parang kahit na nakukuhaan ka, nananakawan ka, financially, spiritually, physically, no, strength, or anything, no, dito sa atin, is, andito naman yung, God is always there to guide you. God is always there na parang kahit na anong mangyari, still, ipoprovide niya yan. So, dahil alam niya kung ano ang hirap na meron ka. Okay? So, that's why the King of Pentacles, ito is 50-50, no? Meron kasi ditong time na kumbaga, ikaw, itong side na to, which is andito yung, kahit na halimbawang, puro ka, anong tawag doon, puro ka, hindi naman sa reklamo, but andito yung parang, pighati or parang inis, yung mga tipong ganon, because of yun nga, ikaw yung meron and yung person mo is wala. Kasi andito yung kung siya is andito ka para ipakita na meron kang something na fulfillment or success in life, the victory is there, no, and yung stability also, no, kung ikaw is andito ka na parang baliwala sa'yo na ipakita yan. Pero hindi naman sa pagyayabang na way, no? Pero itong isang to is talagang he wants to keep it, no, sa kanya. No? Parang pwede natin consider na parang may pagka-greedy, no? Pero not exactly ganun. Parang meron lang siyang fears din, no? Parang ayaw niyang mawalan ng savings or maybe money sa pagtanda niya. Pero, Joseph, masyadong advance mag-isip tong person niya, ha? To the point na baka mamaya, bata pa to sa'yo, tapos kung mag-isip, parang akala mo bukas na yung last day niya. Hindi maganda yun. Kasi minsan po, the more na nagkikip tayo, nagsisave tayo, parang nag-iipon lang tayo ng pera pampunta sa alam mo, pamili ng gamot, pang ospital, gano'n, no? Okay, so we have the Empress here. But this is in reverse, no? Kasi this is parang, ay, walang kabuhay-buhay. So, malamang sa inyo ngayon is kayo in stuck situation, no? Or parang andito kayo nakakulong, di ba kalabas ng bahay, nagmumukmuk, losyang, walang ligo, walang hugas. Mga tipong ganun. Wag ganun, no? Kasi andito ang the sun. Andito ang the sun, but the Five of Wands is here, na parang, ay, talaga ba? Ano ba? Gusto mo ba mag-give up? Huwag naman. No? If meron ka kasi feeling, no, na parang kaya mo naman sigurong alam niyo po ang pinaka-the best dito. Kung halimbawa financial naman to ang problema. At hindi naman po nang bababae ang inyong mga jowa urge. Go lang. Tiis na lang po tayo. Pera lang po kasi yan. Kinikita po yan, no? Acceptance na lang po, no? Parang i-raise niyo po kay God na bigyan niyo po ako ng lakas ng loob, bigyan niyo po ako ng lakas ng katawan, bigyan niyo po sa makaramdaman at kahit po ang pamilya ko, para po ako na po, tanggap ko na po na ako po magtataguyod ng pamilya ko. Ganon. Pero pagka nagloko pa ang asawa mo, ay aba, ibang usapan na yun, no? So, ang gawin mo pagka nagloko pa ang asawa mo, tapos ikaw na lahat ng expenses, no? Sa lahat, kunin mo yung maleta, kunin mo yung lahat ng damit niya, tapon mo sa labas. Ganun, no? Kasi talaga dito sa nakikita ko, pilit mong inaangat ang buhay ninyo. Pilit mong pinagaganda ang buhay ninyo. Pilit mong pinagagaan ang takbo ng buhay ninyo. But, andito naman yung talaga nga, parang kahit na anong gawin, may dumadating na time na okay yung saya. Saya ngayon. Ganyan. Mga ilang araw lang, iba na naman ang utak mo. Parang meron na namang sapi. Alam mo yung may mga mangyayari na ikaiinis mo na naman sa mga ginagawa sa paligid mo, especially sa person mo na to. No? So, patience, no? Patience pa rin. Oops. Ooh. Okay, so the Seven of Wands. Ano ka din palabad ka rin ano ka rin warrior. No? Parang ayaw mo magpatalo. Parang, kung ikaw
magaspang, no? Mas magaspang ako sa ganun. So, ganun lang yun. No? So, pero, ang kailangan mo lang talaga dito still, no? Dito sa 7 of Wands, laban lang. Okay? Laban lang po tayo. Parang, ang hirap po explain, no? Pagdating sa family, actually. Pero dito po kasi pinapakita dito sa card na to, no? Kung halimbawa ito lang din po tayo mag-base, andito yung ang dami mo talagang pinagdaanan. Masalimuot. Mahirap. Na talaga naman po hindi po lahat ng babae is kayang dalhin yung ganitong problema na meron ka. But you know na si God is with you, that's why andito ka, lumalaban ka. And talagang andito yung for some of you here, at hindi po lahat, no, is andito po yung ang problema nyo lang po sa asawa ninyo is about the budget. For some, no, hindi naman po sa pambababae. Ako, tingin ko okay na ako doon eh. Yung parang, ako na, sige na, kaya ko naman eh. Pero huwag ka na naman mabagi. Iba na po kasi yun. No? Okay? So, let's see kung ano pa. Tsaka malakas ang ano mo, intuition mo. Kaya, labar na labar ka dito. Okay, so what about this King of Cups? Let's see kung halimbawa, no, ito is yung husband journey, yung love of your life, no, na dating light of your life, na ano, you light up my life. Wow, there's ano ha, parang there's a new love na mabubuo sa inyo. Oh, see? So, actually, ito mahal mo to eh. O hindi lahat ha. Naku, may magre-react na naman dyan panigurado. May magko-comment na naman dyan na, ayoko na madam, suko na ako sa kanya. May mga ganon. No? So, sa nakikita ko lang po dito, is lang po. No? Kung talaga po mahal nyo yan, kasi po minsan, nagmamahal, alam nyo po yung gusto nyo iwan, pero easy po yun. Pero yung puso nyo, gusto nyo pa po siya. Mahal nyo po eh. Diba? So, may ganong kalituhan factor. Pero dito po sa nakita ko dito, parang nga magsa-second vow kayo eh. No? Or maybe haharap kayo sa altar, or maybe for some of you hindi pa po kasal, especially sa mga nagli-live-in, may wedding bells! Oh ha! Congratulations! Ay, tsaka ibig sabihin lang po niyan, dahil andito si King of Cups, ikaw po ang gusto niya makasama habang buhay kasi gusto niya magpakasal sa'yo. Yun na yung tatanggapin mo. No? Pero, tingnan natin. Ay, oh, di ba? May pagbubuntis pa. O, syempre, pag kinasal ka, magbubuntis ka. No? So, ibig sabihin, talagang kayo ang meant for each other. Okay? So, there's an empress. So, there's a, and there's a sunset also here, no? So, alisin nyo na yung, forget the past, no? Dito na kayo sa panibagong buhay. Okay? Yung sunset na yan is yun yung paglubog ng nakaraan or yung buong maghapon. Tapon nyo na po yun. Ang antayin nyo po yung pagsinag ng pagsinag ng pagbuhal liwayway. Ganyan. O, see? Oh, alam nyo ha, nakita nyo yan, binabalasa ko yan ha. Ano sabi ni King of Cups? Gusto ka niyang pakasalan, gusto ka niyang makasama habang buhay, at gusto niyang magkaroon kayo ng supling. And ang gusto niya po dito sa 10 of Pentacles is magkaroon kayo ng portrait. Andoon po yung mga anak ninyo at ang mga apo ninyo. Oh, ano ka ba? Think positive. Sabi ko sa'yo, think positive. Hindi naman habang buhay, ganyan yan. Diba? So, hindi habang buhay, ano yan, pal mo yan. No? And we have the Fool. 2 cards, please. No. Yes. Oh, and you are the Queen of Though. No? Since we have the Fool here. So, kasi, kung bakit ganito, I know for some of you talaga nagtiis. Maybe ito is nakaraan. No, nung nakaraan, pag nagtiis kayo ng bonggang-bongga. But yung iba sa inyo talaga hindi nagkaroon ng magandang kinabukasan. Yung iba sa inyo dito nag-quit na. Etong pinag-uusapan po natin ngayon is yung kasama nyo pa po ha. Yung kasama nyo pa po ngayon. Hindi po yung binitawan nyo na gusto nyo pang balikan na baka magbago. Wala na po yun. Yung mga ganun po nakapag-decide na kayo, pero kayo po yung subscribers ko. And alam nyo po sa sarili nyo na parang nandun na kayo sa isang posisyon na yun. Nung nakakasama nyo po yung person ninyo, na walang pumapasok, puro kayo labas, puro kayo away, puro labas ng pera.
Yung ganyan. At puro kayo away. Paano kayo magkakaroon ng growth? Paano kayo papasukin ng blessings kung puro kayo pag-aaway? Sa walang kakwenta-kwentang bagay. Diba? Pero here, sa nakikita ko, since you are guided, no? Ito for some lang ha. Again, hindi, etsopera na po natin din yung kahihiwalay lang o naghiwalay na sa asawa. Yung mga ganun po is huwag nyo na pong balikan. No? Kung wala rin lang naman to ng mga sapi, wala rin naman to mga gayuma, at ito is will nila, no? Na talagang parang hindi na mag-work out. No? It's because of parang aside sa pambababae, isa nito na nga yung hindi ba na provide yung needs ninyo, no, for the family. Ay, naku, huwag na pambalikan niya. Okay? But, ito po yung sinasabi ko na, yung ngayon po, na parang ang problema nyo lang naman po is about financial. Na parang hindi niya may provide for now, na ikaw po yung nagpupuno, antayin nyo po yung time niya. Pero kayo po talaga ang gusto na makasama habang buhay. At ang magkaroon po kayo ng family portrait with apos. Talagang ganon. Apo-apo sa tuhod, ganyan. So, dahil po dyan, sa pagtitiis nun yan, no? I mean, kaya po rin kayo nakapagtiis kasi nga po, malamang po, ano, kayo po is talagang too religious and talagang tinitreasure nyo pa rin po yung family na ayaw po ninyo ng broken family. So, dahil po dyan, dahil love pa rin po pinairal nyo and Jesus is love, no? So, andito po talagang denied kayo and now, sa inyo pong dalawa talaga, tanggapin nyo na po na kayo po ang magdadala or kayo po ang magpapasok ng pera kasi you are the queen of pentacles. So you are the queen of pentacles. Kung ano man po ang gagawin itong king of cups na to, ang tanging may ipagkakaroon niya po sa inyo ngayon is more on emotional, more on love, more on pagkikare, more on support, more on attention. Sa panahon po ngayon, bilang na po sa daliri ang hindi nagloloko ang lalaki. Alam niyo po, ang lalaki is very polygamous. No? So, polygamous is maniac. Ganun po, no? So, sila po is talagang makakate. Or, sorry po ha, sa mga lalaking na listeners. Sorry. Hindi po lahat. Hindi po sa lahat. No? But most of the men's or mga lalaki, guys, most of the guys are talaga pong polygamous. Kasi po sila po yung tipong very sensitive, no? Maganon lang ng konting balat, nagagalit na ang ugat. Bahala na kayo mag-isip kung ano ugat yan. Basta ganun po, madiit lang ng konti, makakalatag na ng konti, ang ugat, gagalaitin na, mga ganun po. No? So, ito is a real talk lang po. No? So, tingnan po natin kung paano pa ma-repair yan. No? Para magkaroon po kayo ng growth. More. No? Since maganda naman po yung reading ninyo, I mean, sa side ninyo, yung behavior ninyo, kumbaga ang kapalpakan nila sa person ninyo, but still, in a whole, ano ba ang magandang ways na para po maging mas maayos or para mas madali mo ma-accept yung mga nangyayari sa inyo ngayon. So, I just need 2 cards here. To be specific, Holy Spirit, please give me 2 cards, please, thank you. 3 cards naman na ibinigay. Okay, so first card, childhood wound, retrieve, nature therapy, and leadership. Okay, so dito sa childhood wound, retrieve, grounded, forefront. Okay, so your inner child is looking to heal, no? So you can move on by understanding the situation in a new light. Yun nga yung sinasabi ko, di ba? So, kailangan mo intindihin yung sitwasyon ng meron kayo. And acceptance, again, is nandito. So, going within to heal requires self-love and compassion. Gaining perspective through energy work or therapy can be helpful in accessing tools to empower your inner child. Okay? So, childhood wound, or parang andito kasi sabihin natin na from the past, no? Is andito talaga yun. Maybe hindi lang ngayon. Is andito yung talagang marami na kayong traumas na pinagdaanan. Madaming sakit, rejection, disturbance, obstacles in life. Alam mo yung tipong pag maala-ala mo kaya ang buhay mo. Yung ganun. But still, no, you need to help yourself also. I-build mo yung sarili mo. I-lift up mo yung soul mo.
No? Kasi kung halimbawang pananatilihin mo yung ganyan, na parang andito ka pa rin lagi sa past, tatanda kang bigla, nasabi ko sa iyo ka Angel. Okay? So now we have the nature therapy. Ano ba itong mga nature therapy na to? Just like what I did, no? Or what I do, no? Is yung pumunta talaga sa dagat. That's the way of my grounding. That's the way of how to rejuvenate my energy, to heal myself. Yes, nakakapagpagpag po ako dito. Every time nakakapanggamot ako, nagagamot ako, no, yung strength, powers nandito, and naibabalik ko yung energy ko the moment na syempre matutulog ka, and nandito yung manggagala ka na naman, mag-a-astral ka na naman, punta ka doon, punta ka dito. Yes, iba pa rin po eh. Iba pa yung physical na ikaw ilulublob sa dagat. Amoyin mo yung simoy ng dagat, ng hangin, araw, nature, puno, basta iba. Iba po talaga. Okay? So now is we have the, itong picture na to, isda. May isda. Ayan. So now is your soul loves to connect and be one with nature. Yes, exactly. Alam ko yung makaka-resonate dito is talagang mahilig din po maglublob sa dagat. Loves the beach, loves the ocean. A beautiful healing takes place when you ground and center yourself with the earth. Totoo po yan. No? So, andito po yung make sure po pagka nandun po kayo, kung kinakailangan nyo pong yakapin ng nature, yakapin nyo po yung puno na yan, yakapin nyo po yung mga bato na yan, maglublob kayo maghapon, go. No? Kasi yan po yung way of healing. No? Your physical, spiritual, mental, and emotional. And also, financial, kasi yan na po yung papagpag. No? So, being in nature has a way to restore what has been lost and brings you back to your center. See? That's the Spirit says. Okay, and not the leadership forefront. So you have the opportunity to take the lead. It may be in work, personal, or family situations. Ito ka na nga. So ikaw ang nag-lead. Maybe ikaw ang breadwinner. No? Andito na tayo. So you have the wisdom and knowledge to do what is best at this time. Ikaw kasi dapat talaga ang mamuno because ikaw yung may matinong pag-iisip at magaling na diskarte, at ikaw rin na magmumulat sa mga anak mo na kumbaga na parang hindi lang tayo nabubuhay sa material, sa spiritual din, na kailangan nilang manalig, kailangan nilang manampalataya sa Panginoon para sa ikabubuti rin nila at sa ikagaganda ng path ng buhay nila. Okay? And what else? At this time, no more playing is safe and blending it with the path. Shine your light and speak your truth. Yes. Alam niyo po yung sasabi niyo ng totoo. Make sure po na syempre, andito po yung hindi porke nakakapagsalita kayo ng totoo is you can say it in a parang mapapaka-rude ka. No. In a sarcastic way, no. Still show your light. Show your self na parang andito yung comfort. And andito yung i-assure mo na every time na you speak to them, you talk to them, is andito yung ma-adapt nila and ma-realize na, oh yeah, mali nga ako dun. Oo nga, tama. Mali nga ako dun. Yung ganun. Hindi yung, oh hindi ano ka, hindi totoo yun. Yung mga ganun. No? So, wag yung ganun. So, hindi ka naman, kaya ka nagkaroon ng ganito na leadership, and andito yung you can speak the truth because of this is one of the gifts na ibinigay sa'yo ni God. Intuition, maybe the psychic abilities, you have this, no? That's why andito yung alam mo kung ano yung mga sasabihin mo dito sa kaharap mo. Alam mo siyang basahin mula ulo hanggang paa. Even eye to eye to contact. Ako po kasi pag eye to eye contact, alam ko na po yung pati patay na kuko mo, alam ko anong kwento. No? So, make sure po na still, kahit na alam niyo po yung pagkatao ng isang tao, at alam niyo kahit ito'y nakagawa ng karumal-dumal na pangyayari, kung ano man, is make sure na you can say it in a nice way pa rin. In a very diplomatic way. Na parang hindi siya, alam niyo yun, parang magiging at is siya na ikwento pa sa inyo yung mga nakaraan niya. Then, doon na po siya mag-heal. Kasi andito na po yung magbibigay na kayo ng advice, some opinions, no? Para po
magkaroon siya ng kaliwanagan sa buhay. No? Gets? Okay? So, that's your reading for today, and I hope sa mga naka-resonate, hindi ko nakaka-subscribe, please click the subscribe button, click like and share, and click the notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. Okay? So, sa mga gusto kong magpabook ng reading and healing, gusto kong magpagamot, nagparinding, magpabasa, so andyan lang po sa description box ang aking contact details, no? So, make sure po na meron po tayong WhatsApp para po magkaroon tayo ng video call for our reading, our healing session. And sa mga gusto po magpabaklas ng mga sapi, ng gayuma, ganyan, or kulang, so andyan lang po ang aking contact details. And maraming salamat po for listening and viewing this reading. Maraming salamat po. And again, ingat po ang lahat sa bagyong parating. And let us pray again, light the candles na para po malusaw ang mga bagyong paparating pa. Para po maging maganda po ang Pasko at bagong taon natin. Maraming salamat po, and God bless us all, and love, peace, and hope. Bye!